Alam ko na baka nagsasawan ang ilan sa mga regular kong taga-subaybay sa panunood ng video na ito. Pero napakahalaga para sa akin na patuloy na ipalabas ang video na ito dahil bihirang-bihira tayong makarinig ng lantad na pag-amin mula sa mga taong ito kapag tahasang sinasabi yon. Ang imigrasyon ay tungkol sa mga taong gustong maging bahagi ng Australia pagdating na laron. Iyan ang gusto ng mga tao. Yan ang gusto ng mga tao. Oh, hindi na kita babagot pa sa buong video. Kaya, sa madaling salita, sinasabi niya na ayos lang daw. Kahit saan ka pa galing, basta pumasok ka lang sa Australia, ayos lang daw yon. Hindi na raw kailangang mag-integrate o makibagay ang mga tao. Kapag nakapasok na sila, magiging Australiano, Amerikano o Brito na lang sila na parang ordinaryong henerasyonal na Aussie o henerasyonal na Briton. Ngayon, binago nilang linya nila. Hindi na raw kailangang mag-integrate dahil ayaw nilang mawala ang pagkakakilanlan ng tao. Ipaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin nito. Panurin mo ang video na ito. Kagagaling lang sa Nice, France, kung saan may jihadi na lumapit sa musikero sa kalsada na tumutugtog ng piano at sinabing hindi siya pwedeng tumugtog. Haram ang musika. Binababala namin kayo. Nangyayari ito sa lahat ng bansa sa kanluran. Anong nangyayari? Dumating ka, tinawagan mo ako at tinanong mo kung anong meron ako dahil nga nakikita-kita kahit saan, kapatid. Merci, merci mon ami. On te voit à Nice. Nasa lahat ako nung lugar pero nasa gitna ako ng konsyerto, pare. At nangyayari na. Beshenya! Kamusta kayong lahat? Pakiusap! Ayaan mo kung kami na eksena ko. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Pakiusap, huwag tayo maglagay ng masyadong presyon, pakiusap. Sandali lang, hayaan mo akong gawin ang palabas ko. Anong ginagawa mo? Tigilan mo pagiging racist. Ikaw, Frances, hinahampas mo naman ng slow motion. Wala slow motion, tinatapakan mo ang piano ko. Tigilan mo pagsigaw. Pero ayos lang, kalma lang. Sige, dahan-dahan na sa piano. Ayan, panalo ka na. Panalo ka na. Nakuha mo na ang gusto mo. Nakuha mo na ang gusto mo. Nakuha mo na ang gusto mo. Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan. Ano ba? Lumapit tayo, naaway mo ako. Gawin mo ang gusto mo. Sige. Ali. At tapos alam mo pa ako kung ano meron sa akin? Eh di ayos na, tama na. Sa punto mo ito, ayos na. Sa punto mo ito, ayos na. Salamat. Pa? Merci. Dumating siya para tulungan na ako maputol sa piano ko sa gitna ng basta isa sa mga at ayun siya. Grabe talaga. Pa, maraming salamat. Salamat. O mga kaibigan, Nakapanood tayo ng Merci beaucoup. Merci beaucoup. counting live na action. Sa kasama pala, Street Aliens. Malheureusement, voilà, c'est les Freed aliens. Okay. Malamang hindi ito dahil sa Sharia, kundi epekto ng ilegal na migrasyon. Panurin ang video na ito. Isang babaeng Muslim sa Inglaterra. Panurin ang ginagawa niya. Nahuli niya ito. Nahuli niya ang isang seagull. Siya ay... Nahuli niya ang sigal at nakuha ito. Nahuli niya ang isang seagull. Nakuha niya ito. Iyon ba isang pato? Isa yung seagull. Ano? Ba ang kalokohan? Ang ginagawa mo dyan sa seagull na yan, Isa itong seagull. May mga tao na nagsasabing AI ito. Siguradong hindi ito AI. Siguradong hindi AI. Alam ko kung AI ang video o hindi. Hindi ito AI. ano itsura ng nanay niya? Oh, sigurado sa... Oh, Hindi sila makakapunta. Kahit. nagugutom na siya mga pare. Ito ay halal. Pwede nga itong kainin. Gutom siya. Gusto natin ng mga tao dahil sa kung sino sila. Naalala mo ba sinabi ni Tony Burke? Tony Smirk? Sinabi niya yan. Tingnan mo. Ipinakita ko sa iyo ang video kahapon, kaya naisip kong ulitin ngayon. Pumupunta sila sa mga bansa sa kanluran. Hinahamon nila ang kultura at lipunan ng kanluran. Sinusubukan nilang sirain ito. Sinusubukan din nilang baguhin ito sa politika gaya nito. Dudulot sila ng kaguluhan at pag-aalsa gaya nito. Alisin mo ang kamay mo! 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 Hindi kanya hinahawakan! Mga Akilesiyo, huwag kang lapit dyan. Huwag mong gawin yan o pumunta doon. Ako'y Palestinong lalaki. Palestinong lalaki. Pwede bang may tumawag ng IDF? Nasaan sila kapag kailangan mo?
Yan ang kailangan natin. Hindi ko pa siya nakikita pa. Ayos lang ako, nandyan lang ako. Wag mo silang pilitin, hindi ko naman gagawin. Huwag mo gawin yan sa gasa, tol. Tingnan mo ang mangyayari. Kunan natin ito ng litrato. Lalo pang dahilan para mahalin ang Israel. Mahal ko ang Israel. Mahal kong Israel. Hayaan mong ipahayag ko ang pagmamahal ko sa Israel. Mahal kita, Israel. Magulo ang isip mo, kaibigan ko. Tingnan mo ito. Ganito sila umasta sa UK, kung saan wala naman talaga silang karapatan. Isipin mo na lang kung paano sila umasa sa West Bank o Gaza. Isipin mo yon. Doon pa kung saan iniisip nilang may karapatan sila. Yan ang gusto kong iparating. Tingnan mo. Panoorin mo kung gaano siya ka-entitled. Pakinggan mo siya. May isang makabayang Briton na siguradong makikisali. Dahil sa mga suffragette, sana alam ninyong lahat na siya ay siguradong makikisali. Ganito natin nakuha ang ating mga karapatan! Anong karapatan mo? Ano ba ginawa mo para makuha yan? Umalis ka. Diyos ko, kailangan natin ng diktador. Galit na galit ako. Ano ba sinasabi mo? Wala ka namang nakuha. Hindi mo deserve yan. Kailangan kang dakpin at ipatapon sa bulok mong lugar. Ipinaglaban namin yun! Hindi. Ipinaglaban namin yun! Yaigal noon ang pag-aalipin! Para saan kayo lumaban? Para saan ba ang laban nyo? Kakalabas lang nila sa paaralan. Ang lolo ko, lumaban para sa bansa, hindi para sa inyo. Sabihin mo sa kanya. Wala paraan. Tigilan mo na ang pagiging gwapong binata. Kumusta? Magaling. Tinawag niya. Tinawag niya siyang pedopilo dahil sumagot siya sa isang 15. 16, ewan ko. Isang may kapansanan. Nalason ng isip na batang Muslim. At sinasabi niya, ikaw ay isang pedopilo. Bro, kung ang pagsagot sa 15 anyos ay pedopilya, kailangan pa ba naming ipaalala sa'yo kung anong ginawa ng magulang mo? Yung ano mo? Yung ginawa ng propeta mo, bro. Edad mo? Yan ba nga sa dulo ng pahina mo? 60 taong gulang ka na. Ano ba talaga yon? May problema tayo. Ano nga ba? Ang pagsagot o pagkontra sa kalokohan ng isang 15 anyos na bata ay hindi pedopilya. Tapos sabi niya, ano nga ba? May pagsagot o pagkontra? Sabi ko nga mga tol, nandito ang mga to para manggulo. Nakakatawa na sinasabing kami, mga nasyonalista o makabayan, ang sanhi ng pagkakawatak-watak at pagkakahati ng mga tao. Sila mismo ang dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay natin. Ito ang resulta mga tol. Bunga ito ng ilegal na migrasyon o pagdating ng mga mula ikatlong mundo. Tingnan nyo ito. Tingnan nyo ito. Walang saysay na karahasan. Dude, Winawasak nila ang ari-arian, pampubliko o pribado na walang pakialam. Nandito sila para manira ng mga bagay. Ito ang Espanya. Kaya kailangan natin gawin ito. Hindi natin dapat agad paniwalaan ang sinasabi ng mga politiko. Naalala mo ba sinabi niya? Gusto natin ang mga tao based sa kung sino talaga sila. Lahat ay welcome. Sa totoo, naprotektahan ng Australia dahil malayo tayo sa kanila. Pero ang parehong mga tao na sumira sa Europa. Ang parehong mga tao. Hindi, sandali. Hayaan mo ulitin ko yon. Ang parehong ideolohiya na sumira sa Europa ay pinapakilala ngayon sa Australia. Meron ding parehong mga taong dogmatiko sa ideolohiya na gumagawa rin nito rito. Hindi ligtas ang Australia, kaya kailangan nating lumaban. Yun lang ang tanging solusyon. Lumaban habang kaya pa. Tulad ng taong ito, pakinggan mo siya. Sa tingin ko, Italiano siya. Nasaan na siya? Di ko alam pinanggalingan niya, baka alam mo. Nanakawan na ang anak ko ng 3 beses, 2 ng taga-Somalia at minsan ng Arabo. 2 beses nang manakawan ng anak niya. Ng mga taga-Somalia at minsan ng mga Arabo. Araw-araw na yan. Ito na ang bagong normal sa Europa. Mga pare, 19 na taong gulang siya at parang habang buhay na siyang may trauma, ayaw na niyang lumabas mag-isa. Pumunta siya sa Göteborg noon at noong kaedad niya siya, wala pang problema noon. Pero ngayon, napakasama na. Oo, mukhang ganon. Aleman siya. Aleman ba siya sa tingin ko? May naglakad na may kargadong shotgun at sinundan siya mula mga 10 metro sa likod. Sobrang absurd nun.
Kaya oo, hindi. Ang imigrasyong ito ay talagang walang konsiderasyon sa mga Suweko. Ito ba'y Sweden? Hindi ko alam. Pasensya, di ko alam ang wikang ito. Di rin ako cultured. Pero siguro, basta Europa ito. Oo. Ninakaw ang ating bansa. Ako ay ipinanganak noong dekada 60. Alam ko kung paano lumaki noong dekada 70 at 80. Tiningnan ko ngayon, sobrang nakakagulat. Bumalik ako sa dati kong mga lugar sa Hisingen, ang Ired. Hindi mo na kayang maglakad doon. Sobrang nakakagulat talaga. Welcome to uttrycka det med ord. Hindi niya maipahayag. Wala siyang mga salita para ipahayag ang kanyang pagkasuklam sa gobyerno. Itong taong ito. Hindi ko tinanggap ang asimilasyon. Ayokong mawala ang pagkakakilanlan ng tao. Ang salitang integrasyon ay matagal nang ginagamit bilang bahagi ng multicultural na pag-uusap. At iyon ngayon, gusto natin ang mga tao dahil sa kung sino talaga sila. Hindi ako kailanman sumangayon sa konsepto ng melting pot na parang kailangan mong mawala ang iyong buong pagkakakilanlan. Hindi sila titigil maliban kung mapipigilan. Kaya ako pinatugtog ang video ilang araw na nakalipas. Ito ang Amerika. Sa normal na sitwasyon, hindi ito kailangan. Bastos ito. Hindi ito kalabisan at hindi rin ito bastos. Maganda at kailangan itong mangyari kahit saan. Tama yan. Si Muhammad ay isang pedophile na sumubok sa pagsusuot ng damit pang babae at ilang kaunting pedophilia. Hindi mo kilala si Jesus. Kailangan mo siya. Narinig ko ang Allahu Akbar, naghihintay na lang ako ng susunod na pagsabog. Mayroon bang sinuman na may nangyayaring sipa-sipa na may kinalaman sa kanilang mga damit? Nakakaalarma ito para sa akin. Dahil ang Islam ang pinakamarahas na reliyon. Nagbitaw na matitinding katotohanan ng taong yon. Yan ang kailangan natin. At tingnan mo ito. Pasensya na. Ipapakita ko sa iyo ang video na ito. Tingnan mo, sobrang entitled ng mga taong ito. Pupunta sa kanluran para sirain ang mga sistemang pampulitika doon. Nagdadala sila ng kaguluhan, anarkiya, kinakain ang mga hayop natin, ginagahasa ang mga bata natin. Sige, sumama ka sa pulis. Halika, sumama ka sa pulis. Gusto mo bang kumalma, bastardo? Bago lang ako dito. Hindi ko alam. Bago lang ako dito. Hindi ko alam na bawal sa amin ang panggagahasa sa maliliit na bata. Pinapayagan pa naming makipagtalik sa mga kambing. Pao ka dito, hindi panta. Iwan mo ako, may burger ka. Dinalhan mo ng burger, chicken nugget at mayonesa ang batang ito, pero hindi mo binibigyan ang mga kaibigan mo. Hindi ka nagbibigay sa mga tao. Hindi mga kaibigan, bata ito. O tingnan mo ang itsura ng mga taong ito. Walang batang kasali doon, kaya sting operation ang ginagawa nila at nagpapanggap silang bata. Sinusubukan niya akitin ng 14 anyos na bata sa pag-aalok ng chicken nuggets na may mayonesa. Hindi ko alam kung babae o lalaki. Oo, makinig ka, hindi ka aalis kahit saan. Putang ina, hahawakan talaga kita. Teorya? O Kaya ko. Ikaw ay nasa ilalim ng isang seksyon. Oo, oo. At ako ay isang mamamayan at ikaw ay nasa ilalim ng seksyon 24. May krimen sa, literal na, napanood ko na daan-daang video na ganito. Pare-pareho ang accent nila. Bakit dinadala mo mga tao mula sa mga bansa nyon? Bakit? Pag-unlad? may krimeng nagaganap at ikaw ang sangkot sa krimeng yon. Inakusahan kita ng krimeng, pakikipagkita sa bata matapos ang online sexual grooming. Oo, matapos ang online na pakikipagtalik, hindi, oo. Hindi ko kailanman dinusto magsabi ng kahit ano, 13. Oo, gusto niya humalik at yumakap. Sa bansa ko. My country Sa bansa ko, Normal lang yon. Pwede niyang isara ang pinto. kailangan mong igalang. Walang pagalang. Hindi kita rerespetuin. Isa kang putang inang daga. Hindi. Isa kang putang inang daga, pare. Oh, kakilakilabot. Bakit natin pinapapasok ang mga taong yan? Ang gobyerno ng UK at Europa ang nagpasimula ng industriyang ito ng turismo para sa mga manyakis ng bata. Dati nating naririnig ito tungkol sa Cambodia, siguro pati Thailand. Pero ngayon, ginawa na nilang pangunahing destinasyon ng turismo para sa panggagahasa ng bata ang Europa. Yan ang ginawa nila. Ang mga pedophile na ito ay nanggagaling pa sa iba't ibang panig ng mundo para lang gawin ang gusto nilang gawin. Sa sarili nilang bansa, di nila magawa ang ganito. Pero dito sa kanluran, pwede. Hindi ka panalig ang mga bata, kaya di mo kailangang makonsensya. Kaya di titigil ang mga pare. Hindi sila hihinto. Binubulag sila ng ideolohikal na dogma. Gusto nilang sirain ang sibilisasyon ng kanluran at palitan ng mga barbariko at primitibong kultura.
Kaya patuloy tayong lumaban hanggat kaya. Australia, kitang-kita mo na ngayon. Nangyayari ito ngayon. Binabaha ang Australia ng mga migrante mula sa ikatlong mundo sa pangalan ng multikulturalismo. Kaya lumaban tayo habang kaya pa.